Ang ginaw. Ang ganda! Welcome to Venice, Italy! Hey, hey, hey. Is for apple. Hey, 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 hey. Venice, Italy. Venice, Italy. Yay! Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pina-follow, i-follow nyo na ako. Grabe, ang ganda. Nandito na ako sa mga kanal ng Venice, Italy. Hindi ako pwedeng sumigaw ng sobrang lakas kasi nakakahiya. Sobrang tahimik dito sa Venice. And today, tayo ay mag-e-explore sa Venice. I am so happy to be back in this beautiful city sa Italy. At kasama ko ang aking mga kaibigan na mag-e-explore. Actually, maglalakad-lakad lang talaga kami ngayon. And gusto ko lang ipakita sa inyo yung different side of Venice. Kung gusto nyo pumunta ng mas chill yung itinerary, mas, kung, pwede kayong pumunta sa mga touristy stuff. Pero yung gusto kong ipakita dito ay yung mga bagay na pwede nyong gawin na hindi ganong ginagawa ng mga ibang tao. Kasi meron tayong kasama ngayon na mga locals, mga taga Veneto region, mga taong malapit lang yung bahay dito sa Venice at nakailang ulit na dito. Meron pa akong isang kasama dito na nag-aral for a very long time. Dito siya nag-aral ng college, dito siya nag-aral ng masters, at for a time nagturo rin siya dito. So alam na alam niya talaga yung Venice. Papakita niya sa atin yung mga in and out, tsaka mga secret spots siguro, ganun. Mga favorite spots niya as a local. So ayun, I hope you like this video and sana ay ma-appreciate niyo yung vlog na to. So kung may mga napansin kayo, may gusto kayong idagdag, mga information na miss out ko, mag-comment lang kayo sa video na to. Okay? So this is the Venice tour. Let's do this. Ang ganda! So, nandito ako ngayon sa Venice and basically, ang gagawin lang namin today ay maglalakad-lakad kami at mag-explore ng mga different locations. Nakapunta na ako dito last year pero it was summertime at ngayon, it's winter. At sa totoo lang, sobrang lamig. As in, according to Apple, ang weather today ay lamig. 10 degrees daw yung weather today. So, this is Venice. This is a city located sa northeastern part ng Italy. And I would say, isa to sa mga sinasabi nilang most romantic cities in the world. Sa totoo lang, ang romantic talaga ng Venice. Kasi, tingnan mo, yung vibe in general dito sa Venice, parang ang romantic. Parang ang sarap magdala ng lover. Sarap magdala ng minamahal dito. Pero, so for this vlog, expect na sobrang daming lakaran na magaganap. Kasi, bawal ang kotse dito sa loob ng city na to. Bawal din ang bisikleta. So, yung mga tao na pupunta dito, naglalakad lang talaga sila. And bukod sa paglalakad, pwede kang gumamit ng mga bangka. Pwede kang mag-rent ng mga bangka para mag-travel. At, mag-ikot-ikot. Yun yung pinaka most comfortable way. Pero, sobrang mahal. Parang I think one trip is 10 euros. So, parang hindi worth it. So, kung pupunta kayo ng Venice, prepare to walk. Lalakad talaga kayo. Pero, ang ganda naman maglakad dito eh. So, okay lang talaga. Tingnan nyo naman yung view. Ganito. Oh, diba? Tapos ang daming mga bridge though. Yung mga canals na to, ang dami nila. So, kung mahina ang tuhod mo, baka mahirapan kang mag-ikot-ikot dito. Nandito kami ngayon sa isa sa mga popular na plazas here in Venice. Pero popular siya sa mga locals kasi may mga nagsiset up ng mga tindahan dito. Titinda ng prutas, tapos doon souvenirs, tapos may mga cafes, coffee shop. Ayun, may nag-set up din doon ng mga prutasan. Binibenta nila dito ay fish, diba? Mga seafood. Hey guys, dito sa Venice, ang kasama ko ay si Nico, si MC, si Michele.
Ang ginaw. Sanay ka naman sa ganitong weather. Of course. Yes, normal ba ito sa London? Yeah, but I'm sick right now. Mo pa English pa. Yes, you're sick right now. I'm sick. Pero, Ano yung sakit mo? Parang tinatangkaso, pero okay na. Pagaling naman na. Migo noon, si Migo, siya, kasama ko siya dito nung nag-Venice kami last time. Yeah, last year, summer. Yes. Kasama rin namin Summer last yung isa year. naming kaibigan na si Jam. Yeah. At si Jam, nandito rin siya ngayon sa Venice. Pero kasama niya yung mga friends niya from postgraduate study. Yeah. So mamaya, imi-meet natin siya. Makikilala niyo rin si Jam. Hindi ko alam kung makikita natin yung mga kaibigan ni Jam dito. Pero habang hinihintay namin si Jam, mag-explore lang kami dito sa Venice. Ano yung mga gusto mong makita dito? I guess sa duo mo, yung duo mo ba tawag doon? Yun dun sa Church? San Marco. Yes, San Marco. Kasi last time sarado siya. O hindi natin napuntahan dahil Napuntahan pagod natin na yun. tayo. Ito. Ang galing oh. Mga bangka dito ay nagtatransfer talaga sila ng mga goods. Tapos ito, mga touristy na bangka to. Ayan, pwede kayo sumakay dyan. Tapos mag-iikot ka. Ayan, ang tawag dyan? Gondola service. Ito yung mga rates nila. 90 euros, 110 euros. 35 minutes, 110 euros. 90 euros for 30 minutes. Ayan, ito yung mga iikutan nyo. Personalized standard daytime tour, 90 euros. Night tour, 110 euros. Gondola service. Ayan, ito. Tapos ayan yung bangkero nyo. Lah, saan yung mga kaibigan ko? Dito sa Venice, sa totoo lang, para lang talaga siyang normal na city. Nasa ano ka, mini island. So, iba-ibang islands. So, kakaiba talaga yung landscape niya, yung itsura niya. Hindi siya yung normal mong city. Pero, city pa din siya. So, kagaya nito, merong parang bookshop. So, si MC at si Michele, nandun sila sa loob. Ayan sila. Ayan sila. Ito mga art shops, ganyan. Parang kasi di ba nga, may mga eskwelahan din dito. Magpiprint lang sila ng documents na kailangan nila. What I'm saying is, this is like a normal city. Kaya may mga different shops dito. Kaya ito, merong tindahan ng damit. Ayan, ito, kung gusto mo ng damit, ayan, pwede kang bumili dyan. Tapos, doon may mga restaurants. Tapos, ayan o, merong eyeglass shop. Tapos, tindahan ng ice cream. I guess kasi nasa touristy place tayo, kaya bukas yung tindahan ng gelato dito. Tapos ito, merong museum dito. Ito, cellphone. Ha? Hand warmer. Hand warmer? Digital? Ay, ang galing. Digital. Ang galing. Saan mo binili to? Yeah, gift from my friend. Ang galing, Yes, so oh. meron. And then, Ang gets galing, hotter. effective. Yeah, especially kapag sa malamig. Ilang oras to na nag-handwarm? I guess 2 to 3 hours. Magamit Lamig. siya. So, Pwede ba yun si airplane? Yes. Kaya ako nadala dito, di ba? Ayaw nga pala. This is Michele. He studied here. Michele, you studied here? What did you study? Yes po. I studied music. I majored in music here in Venice. So you studied here for how many years? 5 years. 5 years. 5 years every day here in Venice. Walking? Walking a lot. An hour a day. Yes. So this is your route. Yes. So it's my route. This is one of the universities. What are they studying here? Oh, that's history and literature. Here, this university here. Ooh, interesting. Normal living sa nila na nakabangka yung transportation. So, ayan siya. Nagta-travel lang siya na normal. Tapos, merong tao sa loob na hinahatid. Di ba, mas mabilis yung travel mo, tapos nakaupo ka lang. Pero, yun lang, ang mahal. Mga Italians, mga artistic talaga sila. So, meron ding mga art galleries dito sa Venice na pwede nyong bisitahin. Actually, libre lang pumunta sa mga art galleries. Yung mga museum, karamihan sa kanila may mga bayad. Pero, kung gusto nyo makakita ng ng mga artworks, ganun, punta lang kayo sa mga art galleries kasi libre lang yun. Ayan o, tira mo. Oh. Pangalan ng gallery na to ay Gallery Bar 2. Gallery Bar 2. Wow! Nandito na tayo ngayon sa Campo di la Carita, Gallery Accademia Venice. Michele, is this an old bridge? Yeah, it's an old bridge. It's restyled, so it was renewed, but it's an old bridge. Yeah. Ah, ang ganda. Ano to, Michele? What's this?
Santa Maria della Salute. So that's the church? That's a church, yeah. Santa Maria Della Salute. de la Sultan. So ito yung taxi station, no? Tingnan nyo. Ganito yung itsura ng taxi station. So may mga parang, kung may bus stops, meron ding mga water taxi stations. Yun yung tawag dito, water taxi. Itong area na pinuntahan natin, Michaela, what do you call this area? This is called Academia. Academia? It's an academy because that building there, that beautiful building there, Yeah? it's an art academy. That's your school? No, that's an art academy for Like painters. painters. Academia. No, ito yung art school. It's a university. It's a famous art university. Do you think, Michaela, I can study there? Can you paint? Yes, I can paint. You know what's my training when it comes to painting? Yung foundation. You know what my foundation when it comes to my art of painting? Microsoft Paint. Microsoft. I can do it. Kagina, corny. Supportive yung mga friends ko. Grabe. I'm so blessed to have supportive friends. Ah, so you can play in the streets randomly? Not in the street, like on churches, Ah. on halls, Concerts. on concert halls, like art events. There is my Conservatory of Music here. I There's see. also a very important church, which is the Santo Stefano Church, which basically the most important artists are buried there, Oh, who's artist? like Giotto or you know, Peut-être. Musician artist? yeah. Mike- Also painters lang. Ah, ang ganda! Ay, This is one of the highest You buildings listen to the music. in Venice. Talaga. That's 5 floors, and for Venice, it's already a lot. ang ganda. So this is your school. Grabe, dito siya nag-aral. Maganda sa loob. Yeah, maganda. Ano siya? Very old. No, you need an ID. I think he still has his alumni. Parang ano ba to? Parang UST. Pero the entire is just a conservatory. So everyone... It's like, not like in USD. Ito, parang 5 floors of like all music students. So where are you taking us? To the place where I used to eat after the class. Open to the public? It's like secret. Ang ganda naman. Parang ano no, parang maglakad-lakad ka lang dito. Parang, Exactly, that's why I told you. I don't know why you didn't appreciate Venice before. But I'm like, here it's like everywhere you look, it's so beautiful. Careful. dito ka nagla-lunch? So here you can sit like there. It's risky a little bit. Don't go. Or you can sit here and And then you have a beautiful view on the Canal Grande. Pwede ka pumunta? Careful lang. Careful, it's slippery. Time ka. It's slippery, ha? I tell you. Careful lang. Dude, it's really slippery. Ay, naku, Lester. Are you filming him? Yeah. No. Careful lang. Careful, please. I survived. I don't want to have a boy. Ha? I don't want to have a boy kid. It's beautiful, no? Ang ganda. And you sit there and there's no one. And there's always boats crossing. Ano to, Michele? What's this? That's also a historical building. I don't know what's there now. I think art exhibitions also. Ganda. Michele, can you swim there? Is it possible? No, it's illegal. It's illegal to swim? You swim for leisure, no. If you like accidentally fall down, then And then if you were smoking, Yeah? you can. May cigarettes. that's very generous of the box. So, ito ang Santo Stefano Plaza. Tapos, pupuntahan natin yung church na sinasabi ni Michele kung saan madaming nakalibing na mga artist, madaming mga pintor na maraming importanteng pintor na nakalibing. One of the important churches here in Venice, Santo Stefano. Grabe, ang lamig-lamig talaga. Malapit nang magdilim dito sa Venice. Pero for this trip, sinadya talaga namin na late dumating. Kasi sabi ng mga friends ko, we should try going to Venice ng gabi. Dahil nung last time na pumunta kami dito, summer, hindi namin naabutan ng madilim. Sabi nila, mas romantic daw yung Venice kapag gabi. So titingnan natin kung totoo, kung mas maganda ba yung Venice ng madilim with all the lights, or mas okay ba na pumunta ka talaga dito on a day trip. Kasi naalala ko, kung maaga ka talagang pupunta dito sa Venice, parang magre-retire talaga kagad yung paa mo. Kasi sobrang layo talaga ng mga bagay-bagay at ang haba ng lakaran. Ayan, malapit na maggabi, as you can see, nagbubukas na sila ng mga ilaw. Ano to? So may concert na naman, tinan mo. So it's a theater, Grand Teatro La Venice. Ito, ikot-ikot lang talaga kami dito. Appreciate the beauty of
Venice. Tapos yung mga eskinita, ang ganda lang lakaran. Parang feeling ko nasa indie films ako ng Europe na naglalakad. Or parang feeling ko nasa pelikula ako sa Hollywood na, lakad-lakad ka lang sa mga canals, ganyan, sa mga eskinita, na mga lumang building. So dito, merong dalawang hotel. Sabi ng friends ko, nagstay na daw sila dito before. So ito, Hotel Kete. Tapos yung isa, Hotel S. Moist. Hindi ko alam kung yung mga hotel na yan ay meron sa Klook kasi day trip lang kami dito. Pero gusto ko lang sabihin na kung magbubook kayo ng hotel, accommodation, attraction, sa Klook, gamitin nyo yung discount code ko na Buji Pabiera Klook para makatipid-tipid kayo sa inyong mga travel expenses. Wow! Parang shopping street. Ganda. Wow, I know this. Dolce & Gabbana, Cinderella Donna. Alam niyo ba yung kanta ngayon? Ang ganda naman ito. Ang pangalan daw ng church na to ay San Moises. Ang ganda. Ito, mga nag-gondola sila. Dito sila nag-avail ng kanilang services for gondoleri. Wow, ang ganda. Ito yung church, nakapasok kami. Tapos, wala namang sinabing bawal mag-film. Ang ganda, grabe. Pwede kang magtirik ng kandila for 1 euro. Itong street na to, malapit sa church, ay mga luxury shop. So ito, mayroong Balenciaga. Ito, merong Bulgari. Ito, Louis Vuitton. Yan, kung gusto yung mag-shopping ng mga luxury items. Ito, merong Dior. Ito, Jimmy Choo. Tiffany. Tapos ito, Saint Laurent. Ito, Hermes. Kung gusto nyo ng mga ganyan. Ganda naman dito. It's giving very Christmas. Wow. Ang cute. Ang ganda. Wow! Wow! Lawak! Tignan mo, nasa harap ko. Tignan mo yung nasa harap ko, ginagawa nila. Ang ginaw. Pakalalandi. Square of love. Ay, may halikang nagaganap po dun. Ang ginaw. I'm sorry talaga. Hindi ako prepared. Ito na lang, Mwah! This is the Plaza of Love. I mean, it's a lover place. It's where I proposed to my wife. Dito kayo nag-propose. Kwento. Paano nangyari yung We propose? were fighting then, no? We were fighting then that night. And then, he's like, sige na nga, I'm gonna propose na. Pero- to stop the argument. I had the ring, yeah. Yeah. But you prepared to propose in this Yes. place. Yeah. Here, you kneel down there. Yeah. You knelt down here. Yeah, we had Nahiya siya. He's shy. He's super shy. So galit ka nun. Yeah, magkaaway nga kami. We were arguing a little bit, and because it was so cold and I'm tired, and I feel like he proposed this to shut me up. Galit, gabi na yun? Yeah, para matapos na yung Ikaw, argument. tapos ikaw, why did you propose? Because That you're was his fighting? real plan. That's my plan. To get you mad, to get her No. mad. That No, was it's my plan. that was Wala. my birthday. My birthday. He even texted my best friend, Justine. My best friend, she texted like, "Oh, I plan to do this on her birthday," and that was really my birthday. It's just that I'm cranky that night. So, yeah. And then he just did anyway. So nawala yung galit mo? Yeah, of course. Ano yung naramdaman mo? Nothing. Honestly, I don't remember. It was a blur. Like, you don't remember anything. You just, oh my gosh, it's happening. And you just say yes. Anything else you don't remember, no? You remember Ikaw, what were you you said. nervous? No. Pero and he then had I like... and then I put the ring on her finger, and then it was super cold. Yeah. And she was like, Nanginginig "So cold." siya. Yeah. You're shaking? Yeah. Kasi he had a little speech, pero you don't remember I don't anymore. It was so blurry. Kasi you are overwhelmed, Did you cry? No. No. No, we didn't cry. Ang saya. Dito pala kayo nag-propose. Yeah, and that was during pandemic. So there were no people.
Ah, talaga? Yeah. And our photo was like afterwards kasi like naglagay na lang kami ng camera dyan and we were like, Ang ganda. Dito pala kayo Thank you so nag-propose. Oh, so ikaw, Miko, kailan ka magpo-propose sa minamahal mo? We'll see on next Buji's vlog. Ano, tingin? Ay, ang cute. Ang ganda. ganda. See. Ang masasabi namin ni Miko ay, ano? Turing. Oh, pak. Ang masasabi namin ay, sana all. China oil. Ang ganda. Opak. Manny Pacquiao. Pak. Ang ganda nung sinabi ng mga friends ko. Sabi nila, maganda raw na mag-check-in kayo dito sa Venice mismo. Kasi kapag naka-check-in kayo dito, ibig sabihin, whole day, nandito kayo, literal. Tapos pwede kayong lumabas ng mga madaling araw, mga alas 2, alas 3, tapos makikita nyo yung Venice na walang tao. As in, walang tao. Ala, nagbukas na ng ilaw. Ayan. Makikita nyo na walang tao dito sa Venice. At sobrang magical daw na makita yung Venice na very empty, free from tourists. Ang disadvantage din kapag hindi kayo naka-check-in dito sa Venice ay yung train ay limited lang. So, very limited yung train schedule. So, minsan 8 p.m. kailangan mo nang umuwi, 9 p.m. depende. Tapos malas mo kapag mas stuck dito sa loob ng Venice. So mapipwersa ka talagang mag-hotel. 'Di ba? Ayaw mong mangyari 'yun. Very convenient na nandito ka na naka-hotel. Or uwi ka ng mas maaga, mga 6, 7, ganun. So this is Basilica de San Marco. Ang ganda. Ang laki niya, as in. Wow, may Christmas tree. Saya, Merry Christmas. At wow, may Christmas tree. where? What do you call this area? San Marco po. San Marco pa rin? Do you wanna live here? Yeah, I want to have an apartment. Talaga? Maybe when we're old. Hindi ba parang mahirap? Kasi, Yeah, it is. Like, for example, imagine if there's like an emergency and you need an ambulance. They have water ambulances. Pero if you live there, inside, it Okay lang would ba take maglakad? time. No, they would get you with the, parang, what if you had a heart attack? Oo nga, no? Mahirap nga. It's difficult. Pero ba't gusto mo? Wala lang. Well, I love the city. It's my favorite city in the world. After New Orleans. Well, actually, this one is first. Why is it famous? Sorry about this. I have a police. This is the headquarters. I used to also play here. They have a beautiful like vintage building. That's why this is famous. Where do you play? Basically, like all things that are common, like police or hospitals, in Venice they're like unique. So even if you go to the hospital, it's beautiful. You can enter, and it's really historical. It's really a beautiful building. Tanong ganon. So it's like super cool. So ito, ano to? Church? Cheers. Oh, still a church. Para magkaroon kayo ng context, si Michele right here is a musician. Is a composer. A very talented person. But what musical instrument do you play? I play guitar. You play guitar. Classical guitar. Yeah. And you also compose, right? Yes. So, na-meet ko si Michele kasi isa siyang composer na gumawa siya ng isang orchestra composition For film. for film. So, ayun, kung may pelikula kayo dyan, hire a composer, it's this guy right here. Contact him in this contact details. I'm the man for you. Yes. And he'll give you good quality music. Venice at night. Ang ganda. Ito kahit simple lang, ang ganda pa rin. Hello! Ciao! Tagal na po kayo dito? Hindi po, magka 2 years pa lang. Kayo po, saan kayo galing ng country? Philippines siya, London. Tapos may dalawa kaming kasama, mga ano sila. Sa Italy sila. Sige po, Kuya Don. Merry Christmas! Bye-bye. Balik po kayo kung sakali, ha? Ay, sige po. Sa mga Filipinos dyan na pupunta dito sa Venice, Yeah. magta-travel, go here in this restaurant na to. Hanapin nyo si Serve adobo sinigang. Ano ba adobo sinigang? Adobo Sinigang. Dito, walang sinigang sa kabila. Adobo, meron kami. Basta hanapin nyo si Kuya Donald. Tapos, ito. Ayan, screenshot nyo na yan. Bibigyan ko kayo discount tsaka free drinks. Ay, gusto ko yan. Pwede na tayong bumalik dito. Bye-bye. Ang ganda, sobrang romantic talaga. So, dito kami mag-order ng take-out na pasta. Ang pangalan ng restaurant ay
Dalmoros. Dalmoros. Sabi ni Michele, dito sa Dalmoros, masarap yung pasta and at the same time, very tourist-friendly yung take-out pasta. Para siyang Chinese takeaway, pero pasta. Para habang naglalakad kayo, kumakain na din kayo ng pagkain. Damn! Ay, OA. Reunion! Jam! Sorry. Ay, sorry, Jam. My friends, Roocher. Hello po. Happy birthday to you. Kasama namin sa Last sa Paris. Bye-bye. Maghihiwalay na si Jam at yung mga friends siya from postgraduate. Bye-bye po. Si Jiro yung manlilibre ng dinner namin ngayong gabi. Just kidding. Bye-bye po. Bye-bye. Hi, hello. Doing good? Yes. Can I have 2 more tortilla? 2 chicken cream, 1 beef bolognese, 2 Coke, 1 Coke Zero, and we have sparkling water. Now we only have Natural water. Yes. Can I have 1 normal water? Yes. together that would be 63 euros please. Philippines. You have a Philippine shop? In Manila, sir. Yes, you have, right? Yeah, she told me. Chicken cream, sir. Chicken cream. Miko, chicken cream. Bolognese. Salamat, gracias. Salamat. Thank you. Alright, sir. Okay, so ito order ko. Mortadella. Kasi 10 euros each. Tama ba? Oo. So pagdating ng Maynila, Miko, sasamantalahin ko yung family. Thank you. So yung maganda dito sa Dalmoro, pwede kang kumain ng habang naglalakad. Tapos ano to, may ano? May cream. Habang? May prosciutto. Sarap. Sana matry nyo rin to. Sobrang sulit, ang daming laman. Pwede bang card? Sa CR? Kasi last year wala akong nakita. Si Jam, by the way, sa mga hindi nakakaalam, na matagal na siya nandito sa Europe. Hindi, a few days ago, nauna siya sa akin dumating sa Europe. Mga 3 days siyang nauna. Mga 5 days ka na dito? 7 days. 1 week na siya dito. Ako, 4 days pa. And Jam, saan yung mga pinuntahan mo ng lugar? Bago tong Vienna, saan yung mga pinuntahan mo? Sa? Czech Republic. Prague. Prague, Salzburg, House. what's that? Iran, Slovenia. Slovenia, Verona, Then tapos this one, Venice. Venice. Oh, grabe! Jet setter! Dami niya napuntahan. So si Jam, si Miko, sila yung kasama ko dito sa Venice last year. So, ano ang difference, Jam, ng Venice ng winter sa Venice ng summer? Ang daming tao dito nung summer. Oo, sobrang dami, no? Dito parang ang daming spots ngayon na pwede mag-picture na walang kaya. Ang good thing lang dun is yung sunset, medyo matagal. 9 p.m. Kasi ngayon, as of now, 5:30 p.m. na. Madilim. Pero madilim na. So akala ko nga 9 p.m. na eh. So explore lang muna ulit kami ng Venice ng gabi. Papunta kami ngayon sa Rialto. Kasi yung Rialto isa yun sa mga popular tourist spots dito sa Venice. May little dito, Christmas market. Look at this. Sabi mga friends ko, ba't nawala? Akala ko mag-Christmas market kami. Ano binibili mo? Ref magnet? Magkano yung ganyan? 3 euros. 3 euros isa. Mas maganda. Pareho lang. Pareho lang ba? Pares lang. Bibili ka ba? Binudol mo pa ako? Hindi. Sige na nga, bilhin ako. Ano magandang ref magnet? Gusto ko Italy eh. Or ito. Ano gusto mong kulay? Or ito. Ito. Pay muna. Silver. O sige. Mas maganda nga itong isa. Kaya lang gusto ko si Italy eh. Alam mo, parang na-realize ko, gusto kong bumili ngayon ng ref magnet. Yung last time na pumunta kami ng Italy, France, hindi ako bumili ng mga ref magnet last time kasi parang hindi ko naman kailangan. Tapos, umuwi ako sa bahay namin, sa family house kasama yung parents ko. Tapos nakita ko yung ref namin, puro mga travel magnet. So apparently yung mga kapatid ko, pag nagta-travel sila, bumibili sila ng mga travel magnets. So ito na, at least may ambag na ako dun sa ref namin sa pamilya. Tsaka parang ang ganda makita pala ng ref mo na puro mga magnets na mga lugar na napuntahan mo. So ito, bumalik kami sa night market.
Ito yung mga sweets. Parang Moby, oh. Pero peanut yan. Mga belt, leather goods. Pero parang hindi siya legit na ano. Ay, ang cute naman ito. Ano to? Ang cute, oh. 5 euros. Is this ostrich? I don't know. It's just stitching friendly. Stitching lang. Ngayon, medyo hindi naman pala siya super Christmas market. Pero ngayon, pupunta kami sa Rialto. So, tinanong ko si Michele, ano ibig sabihin ng Rialto? Sabi niya, elevated daw. Sabi ko, bakit sikat yung Rialto? Sabi niya, kasi marami daw shop. So, ito yung Rialto ngayong December. It's a bridge. Yung interesting about Rialto ay isa siyang super popular destination. So, naalala ko nung summer, sobrang daming tao talaga dito. As in, parang dito rin ginagawang meeting place ng mga tao pag naliligaw sila. So, may mga shops. Tapos, dito sa dulo, merong viewing deck. Ito yung shops. Tapos, ito yung viewing deck na sinasabi ko. Wow! So nice. Tapos, ito naman yung view sa other side. Vlogger. Ito, ang daming tao. And ito, ang ganda. Tignan mo. Venice. Super beautiful. Ang ganda! I wish I was with you here, but you broke my heart, so I'm just alone. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Super shy, super shy. Sa baba ng Rialto, may mga restaurants na yan. Pero, grabe, sobrang expensive. But, alam mo, ayun, yun yung mga pagkain. Super expensive kasi maganda yung view. Pero, wala. Okay na ako dun sa ano. Actually, okay na ako dun sa dinner natin. Nakakita ko ng something. First time ko makakita ng ganito. Tingnan mo, gumawa sila ng skating rink dito sa plaza. Ang galing. Oh, ang ganda. Ayun lang, naghahabol kami ng train station, sorry. Malilate kami. Saan yung mga kaibigan ko? Baka mamaya hindi ko maabutan, hindi ako makauwi, basta ako dito sa Venice. Saan yung mga kaibigan ko? Saan yung mga kaibigan ko? Eto na sila. Tingnan nyo to. Daming mga maskara dito sa Venice. Bakit madaming maskara dito? Kasi, ayan, ganyan mga maskara. Ito, mga maskara. Madaming mga maskara dito sa Venice kasi sikat yung city na to for carnival. So during the medieval times, hundreds, thousands years ago, yung mga tao dito, nagmamaskara sila to conceal their identity, para basta mamask talaga yung mga tao dito. Ginagawa nila yon also as a status symbol. Kapag may party, nagmamask sila. Tapos, naalala nyo ba yung pandemic? Diba? Nagkaroon tayo na parang facial mask. Dito sa Venice, sinasabi na dito nagsimula yung mga medical masks kasi dati meron tinatawag dito na Medico de la Peste. Ano yung mga Medico de la Peste? Sila yung mga nagkaroon kasi ng plague. Kasi yung virus during that time. Tapos naniniwala sila na yung mga doktor, para hindi nila makontak yung virus, kailangan nila magsuot ng mask, certain mask, nakakatakot na mask. Sila yung nagtitreat sa mga taong merong plague. Merong peste. So, parang medico, doctor of pest. Parang ganun. So, ito yung itsura ng medico de la peste. So, eventually, nag-develop yun at naging medical facial mask. Yun yung ginagamit natin during the pandemic. Ayun lang. Malapit na kami sa train station. Nandito kami ngayon sa isang simbahan sa loob ng Venice. Tapos, itong nakikita nyo dito na malaking triangle na to. Diyan, nakalibing ang isang artist. Ang pangalan ay si Canova. So, nandyan yung katawan niya. Nandyan yung kabaong niya sa loob. Ayan. So, tahimik lang kami dito kasi simbahan. Pero grabe, sobrang ganda. Ay, ito yung simbahan. Ang laki, grabe. Papakita ko sa inyo mamaya yung itsura ng labas ng simbahan. Tapos, merong sculpture dito. Ayun, tingnan nyo. Kakaiba siya. It's parang history talaga kasi kung papansinin nyo, yung mga statwa na nasa baba, mga black people, sila yung mga slaves. Mga alipin sila. Tapos, binubuhat nila sa taas yung mga white people. So, ancient times pa lang, meron ng slavery. At yung slavery na yun,
tinatranslate sa art. Yung mga maharlika dito nakaupo para magsimba. Wow, grabe oh. Ito, famous painting to. Ito, famous painting. Nasa altar. Inuupuan pa kaya to hanggang ngayon? Inuupuan pa to pero for concerts. This cathedral is known for its acoustics. Michele, have you played here? Yeah, here. So, people they sit here, and then the choir is there on the right, and there on the left. And there are 2 organs, as you can see. Yeah, may So organs. it's so powerful because people here, They can really hit hear. with the music. So kayo, ikaw, saan ka where were you located? From above there. You were singing? Yeah. You were a singer. Yes. Can you sing? Ang ganda. Wow. So, lumabas na kami. Ito yung pangalan ng simbahan, Santa Maria de Ferrari. Laki rin niya oh. Santa Maria de Ferrari. Yung mga mask ko, tignan mo, mga carnival mask. Grabe. Ayan siya. Oh, ang dami. Diba? Ganto yung itsura ng carnival. Tapos, meron akong maskara na parang ganito, bauta. Bumili ako last time na nandito ako sa Venice. May mga water fountain din pala dito sa Venice. So, para makatipid kayo, bili kayo ng water bottle. Tapos, mag-ano lang kayo, mag-refill lang kayo ng ganyan. So, sayang din oh, mga 2 euros 50 cents din tong bili ko na to. Sa bote na to. Tapos, taste test. Sarap! Okay. Dito kami ngayon sa Kibag. Dito lang sa may train station. Kasi si Jam, galing siyang Verona kanina. Tapos, ayun, ito yung luggage niya. And, para makapag-explore siya sa Venice, nang hindi nag-check-in, kasi nga susunduin namin siya ngayong gabi, nagpa-keep bag siya dito. And mamaya tatanungin natin siya kung magkano yung nagastos niya or ano yung process. Thank you! Papunta sa train station namin kasi 7:15, aalis na yung train namin, pabalik ng Susagana. Pero time check, 6:54 na. Dami na alam mo yung platform number. Tatanungin ko na yung friends ko kung anong platform number. Jam, magkano magkano yung parenta mo dyan? 16 euros lahat kasi yung 6 euros good for 4 hours per bag. Or this is counted as 2 bags. 16 euros lahat. So yun, sulit na 'di ba? Para para convenient na makapag-travel ka nang hindi mo inaalala na dala-dala mo yung bag mo. So 16 euros doon sa keep bag, 'di ba? Sulit. So na-experience ko na yan dati. Nag-iwan ako ng bagahe sa may Florence. Doon din, same company, keep bag din. Nakagala ako ng mapayapa at hindi inaalala ang bagahe. Basta just make sure na alam nyo yung oras para makabalik kayo nang hindi nag-extend ng a little few minutes. Kasi kahit lumagpas ka ng 1 minute, 2 minutes, that's counted as 1 hour. Gusto ko yung train na to kasi muna natin meron siyang bicycle rack. So, kung magdadala ka ng bike, pwede mo siyang iwan dito. Tapos, very spacious siya. Tapos, yung bicycle racks na yan, makikita mo siya hanggang doon sa pinakadulo. Tapos, meron din siyang sariling CR. Ayan, libre lang yung CR na to. So, paano ito buksan? So, ito yung CR niya. So, ito yung CR niya. Ganyan. Ayan. Tapos, may salamin ka ba dito? Wiwiwi muna ako. Sinabi pa. San Austin. Anong tawag? Sarufos? Sour UFOs. Okay. What did you say? Sarufos. Sour UFOs. Saan nyo binili? There, it's like a miniso. Ano to? Cute naman. What does it taste? It's like Ostia. And what are you having? Chocolate? It's Flying Tiger. Twix. Yung dalawang kulay pala sa parang Ostia nga. Anong asim? Because it's sour UFOs. May asim. It's yogurt powder. That was a very, very awesome Venice trip. Nakita na namin yung Venice at night.
and on winter. Nakakatuwa, no? Yung Venice, it's a very, I would say it's a very, paulit-ulit lang akong sinasabi na yung Venice, it's a very romantic place. And at the same time, meron siyang certain magic, meron siyang certain spark kung bakit gustong-gusto talaga siya ng mga tao. And kung ako, I would say gusto kong balikan ulit yung Venice. Venice would probably be one of the places that I would recommend to people. Ang saya! Siguro gusto ko ma-experience naman next time na pumunta ako ng Venice. Yung dun ako titira. Like, naka-check-in ako sa loob. Again, that is my Venice trip for today. Sana nag-enjoy kayo, natuwa kayo spending your time with me and my friends, si MC, si Jam, si Miko, at si Michele. And sana ay na-appreciate nyo ang aming mga pinagagagawa today. So please don't forget to like, comment, and subscribe. Ako nga pala si Uji at mahilig ako mag-storytime. Kung di nyo pa ako pina-follow, i-follow nyo na ako. Goodbye! Thank you! Super shy, super shy. Ang ganda!